Mga adik, ano daw ba mas magandang connection ng solar panel natin? Series connection or parallel connection? Yan, mataas. Yung voltage niya, ayos lang yan, di naman siguro overload. Good morning mga adik, magandang araw sa inyong lahat. Eto, mag-update tayo ngayon about sa ating ginagamit na solar inverter na si Day. May nagtanong kasi sa atin kung ano daw ba yung magandang connection ng solar panel. Is it yung series connection or parallel connection? So para sa mga adik dyan sa pagsasolar, shout out sa inyong lahat. At sa mga bago dito, consider na mag-subscribe kay Juan Delisag at like and share. Para sa mga bago dito, ito guys yung ginagamit kong inverter ni Day. Ayan. Tapos ito naman yung battery natin. Ito nga pala guys, yung inverter ay hybrid po siya. On grid, off grid. Ayan, grid tie. 3.6 kilowatts na inverter ni Day. Ayan, 3,600 watts. At yung ating battery naman ay 314 Ah na 16 kilowatt hours. SEF 16. Ayan. So nagcha-charge siya ngayon. Anong oras na? Medyo kumulimlim kasi kanina at nagluto kami ng kuryente kasi gamit ang kuryente. So ito guys ay Sun 3.6 kilowatt SGO4 LP. Ayan. So, para sa mga bago dito sa channel ni Juan Delisag at ngayon lang manood dito, ito po ang nagpa-power sa lahat ng mga kailangan namin dito sa bahay. Lutuan, electric fan, ilaw, tubig, lahat-lahat. Pang-charge ng cellphone, lahat-lahat 24/7. Although si Day po kasi na 3.6 ay supported siya ng grid tie. Pero hindi po ako nakakonect sa grid ngayon. Naka-off grid ako. Ayan. Pwede siyang magbenta ng kuryente sa grid. Pero hindi ako naka-net metering kaya hindi ako nagbebenta. Naka-off grid. So, yan po yung ginagamit namin. Siya po yung nagpa-power up lahat sa mga kailangan namin dito sa bahay. 24/7. Walang tigil. And sa mga bago dito, ang panel po na ginagamit ko ay yan lahat. Sunket na 8. 580 watts lahat. Ay ang isa. So bale 8 sila lahat. So yan siya guys. Ginawa ko siyang sunshade. Pwede pang paradaan sa ilalim. Pwedeng inuman, kainan, tagayan, you name it. Pwede paglagyan ng ng duyan, pwede matulog dyan. Di po siya tutulo kasi nga silyado yung pagitan niya, dikit-dikit. So ang ginamit kong clamp dyan ay under clamps. Nasa ilalim yung mga ipit. Hindi po yung mga mid clamp yung ginamit dyan. So, ang bawat isa niyan guys ay 580 watts. Ayan, naulit ko baka may ma-miss na naman. Okay, baka may magtanong na naman. 580 watts ang isa. So, bali 8. So, ang connection po niyan ay nagsasabi kasi na mas maganda daw na i-series lahat. Masyado na mataas masyado kung sakasakali. Kulang po kasi yung setup ko at hindi na ako gumamit ng SPD circuit breaker. Hindi na ako gumamit sa solar panel. Wala siyang SPD. Although meron naman siyang ground wire for protection. Pero SPD breaker wala na. So ginawa ko lang kasi para kahit hindi na gumamit ng ganon. Itong 4 kasi ay siniris ko siya. Yan, 1, 2, 3, 4. Nakasiris yan lahat. Tapos yung pangalawa doon na set ay naka-series din. Yan, 1, 2, 3, 4 series. Tapos ay hindi ko sila pinag-parallel. So yung isa doon naka-series dito, naka-series. Yan ang labasan niya. Tapos dito naman ganun din, naka-series yan. Tapos diretso doon sa inverter doon. So kapag naka-parallel kasi ito, naka-series parallel, dapat sana
Dalawang wire lang yung papunta doon. So, 4 na wire. Dalawang string yung ginamit ko. Pasok dito yan. Papunta dito. Hindi na pumunta dito yan. Dati may breaker pero tinanggal ko na kasi mababa lang naman. Yung 4 na naka-series na panel ay umabot lang siya ng 194 siguro to 98 volt DC. Kaya di ko na siya nilagyan ng breaker at SPD. Yan, papunta dito yan. String 1, ito yung solar panel na isang set, yung 4, at ito namang isa na to, yung dalawa na to, para sa isang set. Bale, 2 string. So, dalawang string po siya kasi po si Deye na 3.6 kilowatts na inverter ay dual MPPT. So, pwede naman siyang i-series yung 8, kaya lang ayoko ma-stress. Ayoko ma-stress yung isa. So, ang ginawa ko na, dinivide ko by 2 sets. Yan. Diretso na yan, walang breaker, walang SPD. May grounding naman dun eh. Tapos naka-grounding naman to. Yan o. Okay, so yan guys yung kumakarga lahat dito. Yung 50%, 40% hindi niya abutin ng maghapon ay charge. Alas 12 kargado na siya. Kayang-kaya. Tapos, kung sakaling magdadagdag pa ako, di pwede lang magdagdag yung 4-4. So pwede siyang gawing 6, 8, pwede pa. Kung sakaling magdadagdag din ako ng battery. Iyon. Ako yung tatanungin ko na yung mas maganda kung series or parallel connection para sa panel natin. Para sa akin, mas maganda yung series. Lalo kung medyo may kalayuan yung panel natin, kagaya dito sa akin, medyo malayo. Nasa 10 to 15 meter yung layo ng panel hanggang dito sa system. Mas maganda kasi mas mababa yung losses niya compare sa parallel. Pero kung sakaling ganun din at magko-combiner kayo doon, at series parallel siya, gagamit kayo ng combiner, mas matakaw kasi sa wire kasi gagamit ka ng malalaking wire. Pero pag series kasi, kahit paano hindi siya matakaw sa wire. Kahit na 4mm yung gamit mo, okay lang. So I choose na na lang siya. Sa bagay, pwede naman siya pag-isain. Yun nga lang kasi hindi ko naman nagagamit yung isang niya, MPPT, kaya ko siya hinati. Yan. Okay lang naman. Kumusta yung gamit mo sa battery mo? Hindi ba siya kinukulang? Hindi po kasi nga, sobra-sobra siya. Kasi at this time, isang freezer, yung freezer kasi overnight siya 24/7. Yung water pump, mga lutuan, ang nagagamit lang namin overnight ay hanggang 70% yung natitira dito sa battery. So marami pa. Kasama na doon pati freezer. So magdadagdag pa ako ng isa kasi nga magandang magbenta ng yelo. Benta kasi summer. Mahirap siyang balatan kasi nga mataas, sumasayad na sa kisame siya. So no choice, sirain na natin yung box. So ito guys ay inverter na freezer. Ayan na, made in Philippines. Panasonic. Ilang cubic feet ba to? 10.8. So pangalawa na to guys na kinuha ko. Kasi nga mabentang yelo. Ito paano may pang negosyo ka, libre naman yung kuryente mo. Diba? Sulit-sulitin na natin.
So, ito yung kanyang mainboard. Yung compressor niya. Ito yung isa. Pares nila sila. 10.8 cubic feet. So, ilan ang nakukonsumo namin pag umaandar yung isang freezer. Lahat-lahat kasi nanonood sila electric fan. Nasa 400 watts. Mas pinili ko lang sa iyo ano yung freezer na ganito compare sa ref. Yung ref kasi maliit yung kanyang freezer. Dito pwede ka na maglagay ng karne dito sa ilalim. Yung kulay, ginagawa ko na lang, bumili ako na ano ng cooler. Nilalagyan ko ng yelo. Ganun na lang. Diba? Oh, nakaisa na si ano? Nakaisa na si Panasonic. Diba yan? Panasonic, baka naman. Baka naman, Panasonic. So, ayan, saksak natin. Siya nga pala guys, may mga warning nga pala yung mga ganito na kapag bagong dating sa inyo, huwag nyo kagad isasaksak kasi nga daw yung langis ay baka kumalat makapag-pump siya. So, yung mga yun kasi ay hindi po. Hindi po totoo yun kasi nga nakadesign po talaga yung compressor niya na kahit na tumagilid yan, mabaliktad mong ganun, hindi niya mahihigop. And normal lang naman po na yung langis ay mag-circulate. Kasi pag mainit siya, nagbe-vapor siya. So sumasama siya at nagse-circulate, bumabalik din lang sa compressor. Yan. So wag po kayo wag po kayong madanagan. Wag kayong madanagan. So ito. Sa bagay, ito ay kahapon pa ito dumating. Kahapon ba nung minsan pa yata. Okay, saksak natin. Iyon. Iyon, mandar na. So kapag okay po kasi siya, mainit yung kanyang condenser. Di ba uso na kayo yung mga walang condenser na ganito? Para sa akin kasi mas maganda yung may ganito. Yung naka-expose yung kanyang coil kaysa yung nakapaloob dito. At least yung ganito, pwede mo ma-repair. Pwede mo i-bypass. Kasi yung mga walang ganito na, technician po ako dati ng ganito. So kapag walang ganito, yung mga rep na walang ganito nilalagyan namin. Ayan init na. Napansin natin dito, may tumuturo na parang naggigisa. So yan. And ayun, malamig na dito. Ito yung entrance. Ito yung out niya papunta dito sa kabila. In, out. In, out. In, out. Papunta sa likod. Accumulator. Ito yung kanyang, meron siyang blower dito sa loob. May turbo siya. Iniiwasan lang kasi dito yung matusok eh. Ganyan. Parang naging review tuloy ng ref ay freezer. Hindi ito review ng freezer, about update natin sa solar na ginagamit natin. And eto 500 to 600 watts. Still solar pa rin yung ginagamit natin kasi oras na ngayon ay alas 3, mag alas 4 na siya. Ayos lang yan, hindi naman siguro overload. 3.6 na 3,600 and 600 watts pa lang naman yung gagamit natin. Sana kayanin niya yung magdamag. Siguro kahit paano may natitira pa naman siguro. Sakali babalitaan ko yun. Sana may matira sa kanya in overnight. Kahit 30%, 20% okay na. Wag lang masagad hanggang 10%. Right? Thank you mga bossing. Thank you mga adik. Update ko kayo kung ubos niya yung 100% na day. 16 kilowatts overnight. Yung dalawang freezer. Tapos yung gamit natin sa bahay. Yep. Thank you very much mga adik.